Hello mga kadiskarte, ito po ang ating unang recipe ngayong 2022. Request po ng isa nating subscribers ang no egg puto cheese. Kung bago lang po kayo sa aking channel at hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated kapag may bagong recipe upload ang Madiskarte Recipes. Para sa kumpletong recipe at costing, pakipindot lang po ang description box. Andyan po ang costing kung magkano ang nagastos ko sa recipe, magkano siya pwede ibenta at magkano ang estimated na kita. Ihanda muna natin ang mga ingredients at i-check kung kumpleto at tama ang mga ito at i-double check ang expiration date para iwas palpak at sayang. I-check din po ninyo ang inyong baking powder kung active pa kasi kahit na sinunod nyo lahat ng tamang procedure, kung hindi na-activean yung baking powder, hindi aalsa ang inyong puto. Para ma-check kung active pa ang inyong baking powder, mag-scoop ng 1 teaspoon ng baking powder at puhusan or patakan ng 1 tablespoon na boiling or hot water. Kung mag-bubbles pa, ibig sabihin active pa ang inyong baking powder. I suggest na isang style ng measuring cup or measuring spoon ang gamitin ninyo. Huwag kayo gumamit ng iba't ibang style ng measuring cup or measuring spoon sa isang recipe. Kasi iba-iba po ang sukat niyan, depende sa style or brand. Kaya minsan tayo pumapalpak kasi iba't ibang measuring cup or measuring spoon ang ating gamit, which is iba-iba po ang sukat niyan. Nagtry ako na mag-measure ng water gamit ang ceramic at plastic measuring cup. Magkaiba po sila ng sukat. Halu-haluin po natin hanggang sa mag-well combine ang ating mga sangkap. Huwag kayong mag-worry sa overmix sa wet ingredients. Kapag ihalo na ang all-purpose flour at baking powder, doon na po kayo magdahan-dahan sa paghahalo. Haluin ng dahan-dahan hanggang sa mag-well combine ang mga sangkap. I-mix lang po natin saglit. Huwag ninyong panggigilan kung may makita po kayo na buo-buo. Kasi sasalain pa naman natin yan para mawala ang buo-buo. Take note, iba-iba po ang gamit natin na brand ng all-purpose flour at iba-iba din po ang kanilang absorption. So kayo pa rin po ang mag-a-adjust sa dami ng water o liquid. Importante ang timing sa pagluluto kaya maging aware po kayo sa time. Mas mainam na bumili kayo ng timer. May nabibili po yan online, mura lang po ang isa. Nabili ko lang po ng 56 pesos ang isa kesa gumamit kayo ng cellphone as timer. Mas mainam na 3 timer ang bilhin ninyo para hindi kayo mag-set ng mag-set. Importante na salain din ang puto mixture para mawala ang buo-buo at makinis ang kalabasan ng puto. No need to rest your puto mixture pero tsaka lang po ako nagpapakulo ng tubig kapag tapos ko ng salain ang puto mixture. Iba-iba din po ang gamit natin na brand ng ingredients. So kung iba ang brand na ginamit mo sa brand na ginamit ko, asahan po ninyo na may pagkakaiba sa outcome. Kasi bawat brand iba't iba po ang texture ng ingredients. Hindi po yan magkakapareho. Ito ang tamang consistency ng puto mixture. Hindi masyadong sticky at hindi naman masyadong malabnaw. Kapag inangat nyo ang spatula, dapat tuloy-tuloy lang po ang agos ng mixture.
Dahan-dahan lang po ang paghahalo para maiwasan na ma-overmix ang puto mixture. Sa mga magtatanong para saan ang ating white vinegar, ito po ang substitute natin sa egg kasi eggless po ang ating puto at para mas umalsa, maumbok at maputi ang kalabasan ng ating puto. Huwag ninyong idikit ang molder sa gilid ng steamer para hindi matuluan ng pawis ng steamer. Kasi kahit na naglagay na kayo ng tela sa takip ng steamer, kung nakadikit ang molder sa steamer, matutuluan po ng pawis ang puto mixture. Siguraduhin na kumukulo ang tubig bago steam ang puto mixture at siguraduhin na nasa 1/4 lang ang tubig ng inyong steamer kasi yan po minsan dahilan kung bakit tayo pumapalpak, sobrang dami ng tubig natin sa steamer. Tsaka lang po ako naglalagay ng puto mixture sa molder kung kumukulo na po ang tubig sa steamer. Kasi pag sobrang tagal ng puto mixture sa molder at hindi nyo kaagad sinalang, yan minsan dahilan kaya dumidikit ang ating puto sa molder. Lagyan ang molder ng puto mixture hanggang 90% lang ng molder kasi aalsa pa po yan. Iba-iba po ang gamit natin na kalan. Ganito po ang apoy ng gamit ko na kalan kaya kayo po ang mag-a-adjust. Steam lang po natin ng 12 minutes. Siguraduhin din po ninyo na nakabalot ng tela ang takip ng inyong steamer para iwas matuluan ng tubig ang inyong puto mixture. Huwag kayong mag-a-attempt na buksan ang takip ng inyong steamer kung hindi pa tapos ang 12 minutes. Eden cheese po ang gamit ko na cheese kaya nilagay ko on top after cooking ng 12 minutes kasi madaling malusaw ang Eden. Kung gagamit kayo ng ibang brand like OK or Magnolia, pwede po isabay sa pag-steam kasi hindi po madaling malusaw. Steam nyo lang ng 2 minutes, balik lang ulit natin ang takip then check agad natin after 2 minutes. Pagkaluto ng puto, tanggalin na kaagad asin agad-agad sa molder para maganda ang kalabasan ng gilid ng puto kung kaya nyo ang init. Kasi pag pinatagal nyo ang puto sa molder habang lumalamig nagkakaroon ng moist ang putong molder at nasisira ang gilid ng puto kapag tinanggal na natin ito sa molder. Mag-grate lang po kayo ng cheese, dapat hindi nalulusaw ang gamitin ninyo. Okay na brand po ang ginamit ko, idiin nyo lang po ang cheese para hindi lumutang pag naglagay na kayo ng puto mixture. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli na pagbahagi ng madiskarte recipes.